Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang superbagyong Nando pero pumasok naman kahapon ang bagyong Opong. Dito sana magagamit ang mga flood control projects na ngayon ay iniimbestigahan dahil sa katakot-takot na korupsyon. Hindi natin titigilan yan dito sa Issue ng Bayan. Sunod-sunod nga ang revelasyon sa naganap na Senate Blue Ribbon hearing kahapon. Ang dami mga isiniwalat at nadawit na pangalan. Pag-uusapan natin yan kasama si Professor Carl Mark Ramota mula sa Department of Social Sciences ng University of the Philippines, Manila. Yan, good morning, Prof. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Mga nanonood sa atin, ayan, good morning, Prof. Ito, unahin natin yung pinag-usapan sa hearing kahapon ang pagsasalita ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Noong mga naunang hearing, matigas siya sa pagtanggi na wala siyang alam, di ba sabi niya? Pero ngayon, nabanggit niya ito si Senador Jingo Estrada, Senador Joel Villanueva, Bong Revilla, Congressman Saldico, dating Caloocan Representative Mitch Cahayon-Uy, dating DPWH Undersecretary Bernardo at si COA Commissioner Mario Lipana. Professor, ano sa tingin niyo ang nagtulak sa kanya para kumanta na at sabihin na ang kanyang nalalaman? Una sa wakas, no? Dahil ilang beses natin siya nakikita sa mga pagdinig, nais kong isipin na ang nag-udyok sa kanya yung kanyang konsensya. Pero tingin ko rin matindi na yung public pressure, matindi na yung galit ng mamamayan at nararamdaman na ito hindi lang ng mga politiko kundi ng mga resource persons. Lalo pa yung mga malalaking pagkilos nitong nakaraang linggo sa Luneta sa EDSA. At saka siguro din yung pamilya niya, di ba? Yung mga anak niya, di ba? Siguro kahit paano nararamdaman din nila yung backlash. Yung ganyan. pressure sa diba? Maaring pressure din sa kanilang pamilya. At kaugnay sa mga nabanggit na pangalan, Prof, ayon po kay DOJ Secretary Remulla, inirekomenda ng NBI na mag-file ng kaso laban sa mga tao na kasangkot sa maanumalyang flood control projects. Matibay na ebidensya na ba, Professor, itong sinabi nitong si Alcantara para makasuhan yung mga nabanggit niya? Tingin ko simula na ito, no? May maaaring pagbatayan ng ating mga ahensya ng pamahalaan sa pagbuo ng matibay na kaso. Pero ang mas challenge ngayon sa ating mga ahensya ng pamahalaan, sa DOJ, sa NBI, ay paano nito mare-recover yung mga physical evidence. Lalo pa merong binanggit yung ICI nitong nakaraang araw na sinisira na yung mga evidences. Dapat din tignan nasan yung paper trail ng mga maanumalyang transaksyon, no? At paano mare-recover itong lahat? Tingin ko rin dapat mas maging resourceful, hindi lamang yung ahensya ng mamamayan, kundi yung mga pribadong individual saka yung mga cause-oriented organizations natin. Lalo pa marami sa mga ito ay available sa internet. Sa transparency seal ng mga government websites, nandun yung mga kontrata at iba pa. Napakagaling ng ating mga younger millennials saka mga Gen Z sa pag-recover ng iba't ibang mga dokumento sa online. At sana'y makatulong to sa ICI. Talaga ang galing nilang humalungkat di ba? Humukay ng mga pwede maging ebidensya. Ika nga, di ba? Yung ibang nabanggit ni Alcantara na wala naman sa pwesto gaya po ni dating Senador Bong Revilla, pwede rin ba silang kasuhan pa? Tingin ko, batay na rin dun sa testimonya ni Alcantara, kino-corroborate nito yung ilang pang mga nabanggit na ng mga unang mga resource person. Sana ito ay magamit ng ating DOJ, no, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para talagang tuluyan na tingin ko hindi ito yung una at huling mga pangalan. Maaaring ito pa lang yung first batch at inaasahan natin at inaasahan ng mamamayan mas marami pa yung mga pangalan na lulutang at kakasuhan ng pamahalaan. Sa mga susunod na pagdinig pa. Ito, isa pa sa pinag-usapan, Professor, yung pinag-usapan ng bayan, yung nabanggit na di umano, ayan, i-deliver kay Congressman Saldico ang 20 maleta. Ay, naglalaman daw ng 50 million pesos ang bawat isa at sakay ito ng 7 van. Ay, sus Mariosep, nakakalula yung ganyang halaga para, gusto ko sabihin, in my lifetime. Hindi ko makikita kahit isang van yan di ba, Prof? Kahit po ako, no, para sa aming mga empleyado ng pamahalaan, ang hirap imaginein nung ganong kalaking pera, no? Very scandalous yung ganong klaseng pangyayari, no? Na
pwede mong ilipat lang ng ganon, yung Oo ganong nga, kalaking halaga. Ang challenge nga ngayon sa ating ICI at sa mga ahensya ng pamahalaan, maaari nilang itap yung kooperasyon ng mga pribadong establishmento na nabanggit doon sa pagdinig dahil may mga nabanggit na mga Lugar, hotel at iba pang establishments, mga casino. Maaari nilang gamitin yung kapangyarihan ng pamahalaan para hingin yung kooperasyon netong mga kumpanya na ito. Bakit kaya ganun kalakas yung loob? Halimbawa, iburin mo yun, di ba? 7 van na may lamang maleta na milyon-milyon piso yung halaga. Ba't ang lakas ng loob na ipa-deliver mo ganun? Malakas yung loob tingin ko dahil merong protector. At yun sana yung lumabas na maliban dito sa mga kontratista at mga inhinyero at opisyal ng DPWH, sino yung mga malalaking mga pangalan? Malalaking at mas matataas? At mas matataas sa pwesto. Ito ba ay hanggang Kongreso at Senado lang? O maaaring hanggang sa pinakamatataas pa ng mga opisina sa bansa? Okay. At sumagot naman si Congressman Saldico na false at baseless daw yung aligasyon. Kinansila ang kanyang travel authority. Ay sa palagay nyo, maaasahan ba natin ang pagbalik niya sa bansa bago yung palugit na 10 araw, di ba? Kasi kailangan daw bumalik at sumagot ka dahil yung pangalan mo talagang lublob na dito, di ba? Siyempre, ang hamon natin kay Saldico, kung siya ay talagang walang kinalaman dito at kagaya ng binabanggit niya, umuwi siya. No? Ang hamon din sa ating pamahalaan ay tiyakin ang lahat ng pamamaraan para mapauwi itong si Saldico. Maaari nating kontakin yung Interpol, yung ating mga embahada sa iba't ibang mga lugar kasi sinasabi na wala na daw siya sa Estados Unidos. No? Nasa ibang lugar na daw. So paano natin matitrace yung kanyang whereabouts? At gayon din, alamin dun sa kanyang mga kasamahan, no, maging sa pamilya, kung ano yung whereabouts niya. At kahapon, Prof, hindi rin naiwasan yung tension sa Senado sa issue naman ng restitution o yung pagsasauli ng pera ng mga gusto maging state witness. Eto, panoorin lang natin to, Professor. Don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the That's not chairman part of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair. You're An questioning my investigator. opinion. We are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Dako, Professor, ayan, nangingiti ka. Ako yung ewan ko ba, nangingiti, hindi ko alam. Ano yung tingin nyo dito sa mga nangyari kahapon sa Senado? Una, pinapakita talaga niyan yung tensyon sa Tensyon. loob ng chamber ng Senado dahil sinasabi merong 2 sangkot na kasalukuyang senador at sa bali-balita ay mukhang hindi lang 2 kundi meron pang mga dadagdag na pangalan. Siguro sa akin, yung sa usapin ng restitution, kasi malinaw naman sa Republic Act 6981, yung Witness Protection Law, na ito ay nasa purview ng Department of Justice. At gayon din, maaaring mag-execute ng Memorandum of Agreement bago i-extend yung proteksyon dun sa inaasahang witness. At dun sa Memorandum of Agreement na dun, ilalatag niya yung legal obligations din nung nasasabing witness. At maaaring kasama doon yung restitution o pagsoli. Kasi kailangan natin balikan yung esensya ng batas at gayon din yung mga prinsipyo katulad ng doktrina ng unjust enrichment na kung ang kaso katulad nito ay may kinalaman sa kaban ng bayan at nagresulta sa pagpapayaman ng ilang mga opisyal, lalo na ng mga pampublikong opisyal, dapat isoli. Yung pagsusoli rin na yon ay hindi lang legal na obligasyon, kundi moral na obligasyon din at magpapatibay sa tiwala ng mamamayan sa ating mga proseso at institusyon. Opo, ito pa yung isang nakakabahala, Professor, yung revelasyon na naku, lahat daw po ng proyekto, di ba? Sa distrito ni dating DPWH Assistant District Engineer Hernandez ay substandard, as in, sinabi niya lahat. Ayan. Ano pwedeng gawin dito, Professor? Pwede ba itong balikan para gawin, ulitin, o itama yung mga proyektong pinondohan ng taong bayan? Dahil siyempre, the mere
fact na babanggitin mo na substandard o may mali, kung over-design man yan, or kung medyo magdudulot yun ng pagkabahala doon sa mga taong gumagamit ng mga strukturang yun, ng mga proyektong sinasabi? Nakakabahala po talaga dahil bilang isang kawani ng pamahalaan, tayo yung gumagamit ng mga building na yon, yung mga paaralan, mga universidad, mga Gusali. ospital, Tulay. iba pang mga opisina, kalsada at tulay. Ang pwedeng gawin halimbawa sa pamamagitan ng ICI at iba pang sangay ng pamahalaan ay mag-conduct ng isang malawakang audit ng mga ongoing infrastructure projects ng DPWH, gayon din yung mga kakatapos pa lamang. Meron bang mga structural integrity issues? Paano natin malalaman na hindi ito under-designed o di kaya ay substandard? Substandard, oo. Kasi yan po yung mahalaga eh. Kailangan tiyakin yung kaligtasan at kapakanan ng mamamayan kasi buhay yung nakasalalay sa mga usapin na ito. Naku, syempre kahapon, lalo na nga, nag-iisip tayo na baka yung the big one. Syempre biglang nung binanggit kahapon, nag-alala yung mga gumagamit halimbawa ng mga gusali na ginagamit na ngayon, di ba? Talagang magdudulot yun ng pag-aalala sa ating mga kapuso. Anyway, maraming salamat, Professor Carl Mark Ramota ng Department of Social Sciences, University of the Philippines, Manila. Mga kapuso, sama-sama po nating bantayan ang mainit na issue ng bayan dahil dapat lahat tayo ay may pakialam sa kaban ng bayan. Maraming salamat, Prof. Good morning po. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.